Good morning! Hi, hello and good morning! Mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Hi, hello! It is a Friday, August 14, 2026. Ba, as expected nga po, no? Ang kwento nga po sa amin ng at least kahapon naman po, no, 24 hours ago, na si Mr. Benson Estereja mula sa Pag-asa, expect nga daw po talaga natin ang itong mga pag-uulan hanggang weekend. Dahil kumbaga, prominent ng habagat ngayon ng Southwest Monsoon na kumbaga combo-combo Combo-combo, 'di ba? So hope you are safe and well. Mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ayan po saglit lang po. Tayo talagang may mga gumagawa tayo ng paraan, 'di ba? Para po maka-survive sa daan sa trapiko. Nung isang araw, Carmageddon. Nung isang araw nga po, nakita nga natin all over social media. BGC to BGC, 2 hours. BGC to Malabon, 4 hours. Yung mga pwede mong lakarin na sana, or as a runner, pwede mong takbuhin. Talagang mas mabuti pa sanang fit mo na lang. Pero kahapon naman, medyo humupa ng konti ang trapiko. Pero ngayon na Friday, sana naman hindi natin ma-experience ang Friday traffic. Dahil, ibalita lang po natin ang mga walang pasok ngayong araw sa NCR. All levels, public and private po dahil nga po sa inclement weather. As of 11 a.m., fresh na balita. All levels, public and private classes. Wala pong pasok. Public and private classes po yan. Sa Marikina, sa Malabon, sa Valenzuela, sa San Juan, sa Las Piñas, sa Caloocan. Afternoon classes po sa Caloocan. Sa Parañaque po, afternoon classes as well. Preschool to senior high school, public and private, sa City of Manila, sa Pasig, sa Mandaluyong, at sa Pateros. Pagdating naman po sa Quezon City, public school for child development centers, kindergarten, grades 1 to 12, at alternative learning system. Sa Bulacan naman po, all levels, public and private. Sa Bulacan po yan iisa-isahin po natin ito sa Balagtas, sa Baliwag, sa Bulacan. Bulacan with a K, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norzagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel at Pulilan. Pagdating naman po sa preschool to senior high school, public and private, sa Bukawi po yan. Sa Bataan naman po, all levels, public and private, sa Hermosa, sa Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay at Dinalupihan. Sa preschool to senior high school sa public and private, sa Bagak, dyan po sa Bataan. Pagdating naman po sa Pangasinan, all levels, public and private, Binmalay, Lingayen, public only, Mga Tarem, sa Dagupan City at Mangaldan. Pampanga naman po, all levels, public and private, sa Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor at Masantol, as I mentioned earlier. Sa Cavite, all levels, public and private, City of Bacoor. Sa Kawit, sa Naik, Tanza at Noveleta. Sa Noveleta po until Saturday, August 15. Sa Benguet, preschool to senior high school, public and private, sa Atok at Kabayan. Preschool to elementary levels, public and private, Bakun, Bocod, La Trinidad, Mancayan, Tuba, Bugiwas at Sablan. Sa Zambales po, all levels, public and private, Santa Cruz, Cabangan, Subic, Castillejos, San Felipe, San Antonio, San Narciso, Iba, San Marcelino, Botolan, Olongapo City at Candelaria. Sa Tarlac naman po, all levels, public and private, sa Concepcion, Bamban, Capas, San Jose, Ramos, Anao, San Clemente, Camiling, Paniki at San Manuel. Hi, Tita Mierns. Hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang ating pong question of the day, kasi ngayon nga po, sabi nga po namin, every Friday po tayo mamamahagi ng charity timba at wheelchair, katuwang po ang PCSO. Dahil po ang ating beneficiary today is meron po siyang skin condition
Ako di po ako nagkakamali. Siya po actually immobile na po, bedridden na po. At siya po ay may kondisyon na may kinalaman sa balat. Paano po ninyo inaalagaan ang inyong mga balat? I-share mo na po yan. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa ating social media channels. DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. At syempre po ang aming programa napapanood din po sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, live stream po natin DZMM Radio Patrol sa Istrenta, or kung sa YouTube naman po kayo, DZMM Teleradio. At makakasama din po natin sa ating doktor serbisyo maya-maya ang ating po nagbabalik na dermatologist, si Dr. Jean Marquez. Para po actually, konektado po ito Makakapagbigay din po ng tips si Doc Jean sa ating beneficiary today tungkol po sa kondisyon na HS or hidradenitis suppurativa. Wow. Naalala niyo ba yung show ni Chang Ami? Pero o ba yung ano ang scientific name? Sounds like no? Chang Ami, good morning. Yan po, no? Hidradenitis suppurativa, HS. At si Doc Jean makakapagbigay po ng insights at payo para po sa ating beneficiary. At syempre, tatalakayin din po ang mga common skin infections tuwing tag-ulan. At mamaya din po, makakausap din po natin, makakasama po natin ang ating pong kaserbisyo of the day mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Aba, para po pag-usapan Aba, syempre, lahat po tayo kumakayod, lahat po tayo nagtatrabaho. Importante, meron ba tayong sapat na kita, sapat na savings account para sa ating retirement? Yan po nga ating pinag-uusapan. Gusto ko magretiro ng 40. 40, 45, 50, sana all. Pero marami din po tayo mga kababayang senior citizens na talagang hardworking na kahit 60, 65, 70. Actually, marami po tayo mga kababayan na talagang no other choice para magtrabaho pa rin para sa kanilang mga pamilya. Pero, BSP nga po makakapagbigay po sila ng mga ilang tips para po maseta po natin ang retirement account. So once again, August 14, Friday, ang oras, 11:08 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Kasama si Migs Bustos sa DZMM. Ngayong linggo, isa na naman pong taga-pakinig natin at taga-panood ang nakatanggap ng wheelchair mula po sa amin dito sa nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos, sa pakikipagtulungan po ng PCSO o ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito po ay bahagi ng aming pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo ng aming programa ni partner Migs. Panoorin po natin ang aming panayam sa benepisyaryo po ng ating wheelchair ngayong Biyernes. Kung sipag at tiyagarin lang ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang 34 years old na si Ray Martin San Gabriel ng Las Piñas. Nagtrabaho siya bilang sales agent, real estate consultant, job order worker ng DSWD at kitchen staff sa isang restaurant. Ang lahat ng iyan para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, ang dating masipag na si Ray, hirap nang tumayo at halos hindi na makapagtrabaho. Na-diagnose kasi si Ray ng tinatawag na hidradenitis suppurativa, isang uri ng kondisyon sa balat na nagdudulot ng masakit at malalaking bukol na parang pigsa. Parang talagang halos nakulong yung mundo ko, huminto yung mundo ko. Baga na-isolate po ako sa isang kwarto lang na hindi ako magawa yung mga daily routine ko po, yung mga paghuhugas ng plato, yung mga paglalaba, ganyan. Hindi po talaga kasi
halos bedridden po ako. Ayon pa sa doktor, kahit isailalim siya sa operasyon, walang katiyakan na hindi babalik ang kanyang sakit. Pero hindi nang hina ng loob si Ray. Kaya kung magkakaroon akong pagkataon na gumaling na talaga at makabalik sa trabaho talaga, babawian ko sila ng malala. Kaya hindi nila sinasabing bawian mo kami, pero nasa sayo yun bilang anak eh. Yun yung obligasyon niyo po eh. Kahit pagtanda nila, huwag mong pababayaan. Kahit nagkaroon sila ng sakit, alagaan mo pa rin. At sa patuloy na pananalig sa Diyos, nagawa pa ni Ray na magtayo ng isang Facebook community para sa mga katulad niya na may ganitong kondisyon. Huwag mong pandirian kasi hindi naman kami nakakaaway. Kumbagos, pag nalaman mo yung kwento namin, kasi hindi po kasi alam nila yung pinagdadaanan namin kung ano yung hirap na namin. Talagang mahirap po yung battles namin na inaano. Kaya sabi ko, ayun nga, sa Facebook, through my own little way po, na makatulong po sa mga fellow HS warrior ko po, na pinanghinaan ng loob para po siya. Yung self-confidence niya maboost. Dahil sa katapangan niya, sa kabila ng mga hamon, sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos ng DZMM Radyo Patrol sa 630, isang wheelchair ang natanggap ni Ray para mas lalo pa siyang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa nagseserbisyo kay Ma'am Niña Corpus po at kay Sir Migs Bustos ng DZMM po Radyo Patrol sa 630. At PCSO po, at sa PRTV Prime Media po. Salamat po kasi akala ko po hindi niyo na ako mapipili pero napili niyo po ako kaya sobra po kulang pa po yung salitang pasasalamat sa niyo po. Iaabot niyo po ang tulong sa akin. Kaya sa iyo Ray at sa iyong pamilya, saludo kami sa inyo. Ayan po ay ang aming interview, video at panayam kay Ray Martin San Gabriel, ang benepisyaryo po ng ating wheelchair. At yung kondisyon nga niya, sana tama ang aking pagka-pronounce, hidradenitis suppurativa or Suppurativa. Oo nga, ang hirap naman. Okay, suppurativa. Okay, tanong na lang natin yung ating eksperto ngayong araw. Uy, sa aming mga kaserbisyo, mga kapamilya, pwede rin po kayo magtanong tungkol sa mga skin problems po ninyo, mga concerns sa balat. Dahil kahit umuulan, di ba? Siyempre, mas marami nga ang maaaring makuhang sakit sa balat. Mas sensitive po ang ating balat. Kaya kung may questions po kayo, ay mag-Viber na kayo sa 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa aming YouTube at sa aming Facebook. Dito po sa @DZMM Radyo Patrol sa 630 dahil makakasama po natin ay isang dermatologist sa ating doktor serbisyo. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Kasama natin ngayong umaga, walang iba kundi si Doc Jean Marquez. Magandang umaga, Doc. Maulan, pero at least nandito po tayo para magbigay ng libreng konsultasyon. Good morning. Good morning, Ninya. Good morning, Migs. And of course, sa lahat ng kapamilya na nakikinig ngayon. Okay, Doc Jean, unahin lang natin itong kondisyon ni Ray. Yung pong nakatanggap ng aming wheelchair ngayong Biyernes. Ano ba itong hidradenitis suppurativa? O Ayan, kagaya na nasabi sinabi ko. niya, para raw yung mga parang pigsa-pigsa sa ilalim Okay. ng kilikili, no? Usually kasi it happens dun sa mga areas na nagkikiskisan yung balat. Like kilikili, singit, ganyan, or minsan dun sa in between the butt, no? Area, no? So, tas ang nangyayari dyan is nagkakaroon ng infection, no? Doon around the hair follicles. And what happens is, yung bacteria na yan, pumapasok sa ilalim, and then nagfo-form siya ng cyst na pwedeng pumutok, and then pag pumutok, nagde-develop siya ng parang passageway o tinatawag na sinus tract, at nagkakabit-kabit yung mga infections na yon dikit-dikit through a tunnel, no? So, makikita mo may scarred yung kanyang skin, and then minsan may mga blackheads, may mga nana, ganon. So, it can be very uncomfortable, masakit,
lalo na pag meron dito sa singit. Opo, Doc, so paano po umabot sa ganung level? Kasi karaniwan naman pong Yeah. pangyayari yun, depende sa ating body type, di ba? Yes. Paano po umabot sa ganun? Well, this is actually immune-mediated, no? Hyper yung kanyang inflammation na nangyayari sa kanyang skin. So it could be because then baka mayroon mga underlying rin siya na mga conditions like diabetes, so hindi maganda ang paghilom ng mga infections na yon, no? Or halimbawa dahil sa obesity, no? So mas nagkikiskisan yung balat doon, may friction, no? And then mas may moist, mas prone to develop infections because infections they occur in moist areas, no? So, yun, kaya nga ang payo ko kay Sir Ray, hindi lang natin tinitreat dapat yung kanyang skin condition, pero dapat i-address natin baka may ibang medical conditions siya like diabetes o obesity, no? That we need to improve to lower down the inflammation in the body and of course to prevent further development of new lesions. Ayon. And Doktora, at this point ay nasa Zoom ang ating beneficiary na si Ray San Gabriel. Baka meron siyang tanong po sa inyo, no? Galing mismo sa kanya. Magandang umaga sa iyo, Ray. Ray? Si Ray Martin San Gabriel po ang aming beneficiaryo ng wheelchair at siya nga po yung may HS o yung may hidradenitis suppurativa. Okay, andyan na ba si Ray? Morning, sir. Okay. Ayan, para narinig na natin yung kanyang anino. Anino eh. Ang kanyang echo. Ang kanyang Oo. echo. Baka may question kasi siya. Well, Oo. Doc, Balikan natin. sandali, yung pong sakit niya na HS or etong sabi niyo parang kung nagkikiskisa ng balat, naisip ko yun kasi minsan talaga nangyayari yun eh. At nakikita mo yun. Chafing, Di di ba? lalo na kapag Chafing. ikaw ay sporty, tumatakbo, kaya nga Yes. they even advise you to wear yung mga tamang kasuotan. Maari po ba yung Masyado cause? may friction, no? Yes. Opo. Pwede rin yun. It adds up to the inflammation and then further pwedeng magkaroon ng bacterial infection pag susugat yung mga balat na yon. Because an open skin will make you prone, plus moist will make you prone to infection. Opo. Tapos para siyang anong itsura niya? Parang mga pimple ba yun na Mga maliliit? pimple siya, tapos it's ganyan? actually connected to, may mga scars, maraming scars sa kilikili. So just by one look of a board-certified dermatologist, we will know that it is hidradenitis suppurativa. No need even to do mga biopsies because we can fully diagnose it through signs and symptoms. No, makikita mo may scar, may mga butas-butas, minsan may blackheads yung mga kilikili, as minsan may mga bukol, tas may mga pamumula, tas minsan may pus na lumalabas din sa butas. And makikita mo may yung sinus tract na yon, pag pinok mo yung butas, pag ginanon mo, kumakabit sa kabilang butas. So that means the bacteria is making a connection, a tunnel going to the other areas of the skin. Doc, may Ayan. levels po ba yan? Follow up lang po bago po natin ipasok si Ray. May mga levels po ba itong HS? Yes, meron siya stage 1, stage 2, but usually naman it is best diagnosed pag nakikita mo ng stage 2, nagkakaroon na ng squaring eh. So umpisa muna mga parang pimple and then Okay. makikita mo nag-start na yung scar. Alright. Ayun. So, okay, ready na sa Zoom si Ray San Gabriel. Ray, magandang umaga sa iyo. Good morning po. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Oo, Morning, sir. Ray. Nako, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak at sana ay kahit papano ay naibsan ang iyong pinagdaraanan dahil sa simpleng wheelchair. Ano? Pwede bang malaman paano ka nagkaroon ng HS? Nagsimula po siya noong 2015. Bali po, napansin ko lang po na parang may mga pigsa or bukol sa armpit ko po na nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. So parang hindi ko lang po siya pinapansin kasi akala ko po simpleng pigsa lang po. Pero noong 2020 po, talagang sobrang lumala na po siya. Yung mga pigsa po dumami and then nag-tunnel na po and hanggang sa nabutas na po yung armpit siya. Nagkaroon na po ng mga open wounds. So doon na po ako nag-worry na parang kakaiba na po ito. So kailangan ko mag-seek ng medical attention. Yun nga po, nagpunta ako sa dermatologist para malaman po kung ano yung nangyayari po sa katawan ko po. Kung bakit po nagkakaganon. O, ano raw Usually- sabi? Ang sabi daw po ng derma ko, na-diagnose daw po ako na may hidradenitis suppurativa or HS po.
ito po yung parang sakit na nagka-clog po yung apocrine glands natin kung saan ano po, na-infect siya hanggang sa nagsusugat hanggang sa ano po, talagang nagtatunnel na po. Oo, pero Ito yung Ray, naranasan ko po oo noong mga nga time na eh. yun. Ray, pwede bang malaman bakit hindi ka na nakakalakad? Dahil ba dyan? Ano po eh, hindi lang po sa parte ng, hindi lang po sa armpit meron ako, sa may baba ng tiyan, sa may singit, sa may bandang bat po natin, yung affected area, and then sa ulo po, sa face, ganyan po. Okay, may tanong ka Ma'am. ba kay Dr. Jean Marquez? Kasama natin ngayon ang ating dermatologist, Ray. Ray? Hello po. Ayan, Ray. Ang kasama po natin ngayon ang ating dermatologist from the Philippine Dermatological Society. Meron ka bang tanong or may gusto kang sabihin sa ating dermatologist tungkol sa iyong kondisyon? Gusto lang po malaman, Dok. Once ba na nakatry ka na po ng, kasi ano na po, yung stage ko po, stage 3 na. So, yung mga antibiotic po hindi na nag-e-effect sa akin. Yung mga biologic drug lang po. So, natapos ko po yung treatment for biologic drug. May possibility na po ba pag nakagraduate ka po sa pag-inject ng biologic, may possibility po ba na babalik pa rin po ba yung condition ko o mas lalala pa po ba? Ganun Okay, po. Doc. Kumusta na ba yung condition mo? Nag-improve ba sa biologic drugs? Yes po, opo, Doc. Bali po dati kasi yung sa kabilang armpit ko po halos butas na butas po. Ngayon parang peklat na lang po tsaka nagsarado. Yung kabilang armpit na lang po yung medyo may open wounds and may tunnel po. Pero Meron pang tapos ko na konti na Opo, natitira. meron po po. Okay, sige. So, ano bang advice sa'yo? Kung mas maganda kasi kung ituloy mo yung biologics, pag natuloy yung biologics na yan, then most likely there will be a certain time or a time frame of remission, no? Pero importante kasi dito, ano ba ang pwedeng magawa para hindi balik-balik, no? Since we all know that that is also an immune-mediated response, no? So you have to improve your immune system, no? Hindi tayo aasa lang sa biologics kasi hindi tayo forever pwedeng naka-biologics, no? And you have to, kagaya na sinabi ko, you have to reassess, do you have other skin medical conditions like diabetes, baka it has to be addressed as well for better healing ng iyong balat. No? Ray, So, may diabetes ka ba? yes, meron ba? Wala naman po. Ang meron lang po kung ibang other condition po, hypertension and then anemia po. But diabetes, are you being treated? You also have to lose weight and eat the proper food, no? To improve your immune system and to lose weight, no? Kasi napaka-importante niyan sa healing ng kahit na anong klaseng balat, kailangan natin i-strengthen kasi konektado yan, no? Yung ating gut health na tinatawag. Yes So, po, yes po. Ray, yun nga, hindi kasi narinig ni Doc yung nauna mong sinabi na according to Ray, wala raw siyang diabetes. Are you sure? Kasi nagpa-check ka ba lately? Yes po, yes po. Oo daw. Bali po kasi, Oo. So just the same, no? You have to strengthen your immune system. Kasi di pa tinatawag na diabetic, but you have to monitor na insulin resistance, no? Yung tinatawag, no? You have to have your HbA1c check too, no? And that's the level of the blood sugar for the past 3 months and the levels of inflammation. Po. So, Doc, tatanungin ko po at least for the sugar level, kung walang diabetes, sabihin natin hindi naman siya nadadiagnose, pero mataas ang blood sugar levels mo, maaring factor po yun. There's inflammation going on in his body, no? Hypertension is also inflammation that needs to be controlled, no? So, kung may mga gamot ka, okay, but you still need to lose weight because looking at Ray, no, medyo malaki yung kanyang abdomen, no? Yung kanyang tiyan, no? So, dapat talaga, baka you need some supplements in addition na lang and some foods that will be helpful to you, no? Kasi hopefully, Ray, kung hindi na yan masakit masyado,
delikado, baka naman pwede ka nang makalakad or you might probably need some therapy for mobility. No? So, Doc, may chance pa makalakad sa ganitong kondisyon? I guess, no? Dapat magpatingin din siya sa rehab kasi kung wala naman siyang problem sa back, wala naman parang paralysis or anything, the chances are pwede ba siyang makalakad? Oo. Ray, ikaw, ano ba ang rason ba't hindi ka nakakalakad? Meron ka bang, kumbaga, May yung hindi ka na ortho. makalakad dahil baka may knee problem? Or baka Rheuma. in pain. Oo, meron ba? Arthritis, Oo, ganyan, or no? baka May in pain constant siya. pain po sa mga ano ko po, yung mga singit po natin kasi doon po yung ano po yung HS, doon po siya nag-focus sa yung mga balat po natin na nagkikiskisan sa katawan, doon po siya nakapokus. So pag talagang lumakad po ako, sobrang in pain po. Oo, so talagang- more of pain ang nagiging dahilan ng kanya. Pero kasi, hindi rin maganda rin na hindi ka mag-mobilize. No? So that's why I'm saying na baka kailangan mo mag-lose ng weight because the wider the gap in your thighs, mas baka hindi magkiskisan. Nakuha mo, no? So, Yes, po. baka yun ang kailangan din nating ayusin, no? Sometimes minor changes, no, can help a lot, no, sa rehabilitation. O lifestyle Ayun. modification. Yes, Doc, nakukuha po siya sa kain. I mean, the right foods. The right foods, no, Opo. Ray, no? So, patulong ka, no? Kung sino yung doktor, baka pwede kang matulungan din dyan. Oo. So, okay, Ray, nakuha mo na yon, Ray? Yes po, thank you po, thank you. Oo. So really, we hope na makalakad ka na sooner kesa sa kasi once na, 'di ba Doc, once na sanay tayo sa Yes. nakaupo or naka-wheelchair, baka mas mahirapan kang makabalik. Kahit ba a few steps, Ray, hindi mo kaya kahit na 5 Kaya kunyari. naman po. Oo. Pero yung pain At times lang na po talaga. talaga na sobra yung pain na nararanasan po ng body to. Oo. So talagang halos hindi po ako makagalaw. Ganong kasakit, ano? Kawawa naman si Ray, ano? Pero at least, meron ka ba mga pain reliever, Ray? Yes po. Nagtitig po ako ng mga pain reliever. Opo. Pero ang Ayun. maganda dito, may pag-asa, di ba, Doc? Oo, may I pag-asa. believe so, kasi gusto ko siya makalakad din, makarehabilitate, no, mag-rehabilitate. Kasi kung hindi kasi, baka tataba siya lalo pag hindi siya mobile and then it will add up na naman to the inflammation in the body and also mag-worsen na naman yung skin condition niya kasi magkikiskisa na naman Oo. lalo, di ba? Correct, Okay. Kung hindi siya magkikilos. Alright. So, Ray, okay ba sa'yo yan? Yung aming unsolicited naman yung iba. We wish you the Nagtanong siya. best, Ray. Oo, ng Balikan mo advice. kami kapag kumbaga, nag-improve. Tapos, we look forward na makalakad ka ulit. Oo. Opo. Ray, Thank you ano po, bang- Sir Ligs. Ano bang plano mo na ngayon? Hindi ka na makapag-work? Since 2020 po, hindi na po ako nakakapag-work until now. Gusto ko man po mag-work pero yung mobility po ng katawan ko, yung condition po ng katawan ko, hindi na talaga fit for work po. Oo. So, kahit papano, sana makahanap ka raw ng online work. Remote. Oo, remote. Uso rin naman ngayon yan, ano, para kahit papano ay matulungan rin natin, ano, na kumita rin tayo. Ano, Ray? Opo. Oo, naku, good luck sa'yo and all the best mula sa amin dito sa nagseserbisyo sa DZMM. Maraming salamat, Ray. Thank you po. Thank you. Thank you, Ray. Okay. Alright. Ayan, mahirap rin yung sitwasyon ni Ray, no, Doc? Kasi Pain. pain, iba yung hindi natin It's masabi very na uncomfortable. maintindihan mo yan kasi You don't even know kung nakakatulog siya na maayos. ganong diba? kasakit. Yeah. Oo. Yung quality of life na compromise na That's rin po. chronic pain can be a big stressor to the body. And then if you you are continually releasing cortisol, stress hormones, then it can cause other kinds of medical conditions Oo, yun yung pwede just kang, because of the pain. pwede kang gumising sa gabi in the middle of your sleep, Yes. hindi ka makatulog, Kulang na puyat. tulog mo niyan, Oo. oo. Well, Doc, may isa pa akong gustong itanong sa inyo kasi nakakita tayo ng mga photos and videos ng ating mga basurero ba yon, yung mga naglilinis sa mga ilog natin after ng baha, na lumusong sa baha. So, syempre, nakakabahala po ito. Yung iba wala talagang choice. Talagang, ano sila kailangan nilang gawin.
O sana hindi, no? Pero ano yung mga risk na maaaring mangyari na expose yung balat mo sa ganong klase ng dumi at basura? Correct, no? Pag ganito kasi moist, tandaan nila, moist or moist condition, tapos yung skin natin laging exposed dun sa moist condition na yon. It is a good ground for bacterial and fungal infection. No? At ang nakakatakot pa dito, syempre, hindi lang sila lumusong sa basura, may baha pa rin yun nakasama. May water pa rin underneath, 'di ba? So, kung yung water na yon, merong dumi ng daga, no? And then they have an open wound, they can possibly develop leptospirosis. Pwede, ano do? Oo, kaya medyo, actually sabi ko, I'm very busy niya. Pero I said, I wanna guest here because medyo na-concern ako sa nakita kong ginagawang swimming pool. Opo. Yung flood waters, which can be very dangerous, especially sa mga bata, no? So pag nakakita na sila na parang nilagnat, baka sabihin lang nila, ay nilagnat yan kasi baka naulanan lang. Pero kung nilagnat na, nag-chills na, tapos nakikita nyo may rashes na, no? Mga pinpoint rashes sa katawan, tapos very much in pain, yung cough, and then nagkakaroon na ng parang redness ng mata, or worse, nagdidilaw na, no? Yung mata, baka kailangan na nilang magpatingin. Opo. Doc, mabilisan ba yan ang incubation? Oh, hindi naman. It Hindi will naman. take a few days. But actually, pag nakakita ka na talaga ng rashes in any other condition, kailangan ka na magpatingin. It might not just be an upper respiratory tract infection. It could be other viral diseases. Pero kailangan, especially sa bata. Doc, from a derma perspective, sabihin na natin magkaroon ng mga bacterial fungal infections, mag-manifest na po siya. Ito po ba ay pwedeng maihawa? Sabihin natin, nag-manifest siya sa isang tao. Oo. Tapos magkaroon ng skin-to-skin contact. Pwede po ba yun? Ang fungal infections talaga nakakahawa. No, that's why you should have your own personal belongings kapag may fungal infection Dok, ka. sa Tagalog, it's alipo nga ba? Ano Alipo ba? nga sa Ano paa, Opo. hadhad sa Okay. singit, and buni sa katawan. Buni. Lahat yan fungal infection. Lahat yan fungal. Nakakahawa. Oo, yung mga hadhad sa mga singit, no? Nakakahawa yan, no? So, kailangan na you have your own personal belongings. You have to make sure na dry lagi. Pag na-expose ka sa tubig baha, dapat pag uwi mo, hugas ka agad, ligo ka agad with soap and water. Put an alcohol, make sure to keep yourself dry. Kung pupunta kayo sa mga maglulusong kayo sa baha, make sure na nakabota kayo, no? And then pag mga lagi tayong nababaha na we can bring slippers, no, para medyo nakakahinga yung paa natin. Pero pag lulusong ka sa baha, dapat i-protect mo, hugas ka kaagad, no? Make yourself Importante dry talaga agad. yun. And then yung mga personal belongings mo, isa pa kasi sa buni, hindi na iinitan yung mga towels. Tapos sinasampay mo sa banyo. Yung Opo. banyo, humid yan Diba? Mainit, lalo na kung nag-hot shower ka pa, ganon. Dapat yung mga towels na yon para to keep dry, dapat naaarawan para namamatay yung mga fungal infections. Tapos yung banyo nyo, buksan nyo yung mga bintana pag hindi na naliligo. Kasi that can be a good, kumbaga, ground for molds or fungus, no? Yeah, kaya talagang sa mga panlinis ng banyo gusto mo talagang alisin. Iba yung panlinis ng banyo dahil nga dun sa moisture. Napapansin mo yung pagising mo sa umaga dahil umulan kunyari, di ba, Migs? Oo. Puro hindi yung salamin mo, di ba? Parang malabo. Yes. Oo, kasi gusto ko lang din balikan, no? Unang-una gusto natin magpasalamat dun sa mga garbage personnel na dun sa Baclaran Redemptionist Water Channel sa Parañaque. Yun yung very concerning na talagang silang literal na nag-swimming doon sa pool of garbage. Pasalamatan po natin sila kasi they risk their lives. Pero, Di ba po? pero Linda? I hope the LGUs can provide the Yes. right sa kanila, equipment. Right, kumbaga, kasuotan, puro protection. As in, wala pong safety. Yes. Yun na nga Pero hindi ko rin naman alam kung bakit naman siya lumusong. Meron rin naman silang parang sasakyan, di ba? Baka parang manual niyang kumbaga Hindi wini-wade. makagalaw yung sasakyan, Oo. Talagang nagsakripisyo siya. Oo. Kaya ang iniisip ko rin po yun, Dok, kahit wala kang sugat, pero syempre may mga pwedeng pumasok sa katawan mo yan. Yes. Matalsikan ka sa mata or
Yes. Sa iyong, oo. di ba? 188 truckloads Oh, no. na nag-remove, 3-day government cleanup operation, 690.6 metric tons of waste as of Thursday, August 13. Credit this article from Manila Bulletin. Oo. So, dyan po sa Baclaran Dami. Waterway, 3-day cleanup. Oo, pwede rin na aksidenteng makalunok ka. Eh di, kung may Oh, no. leptospirosis yun, di ba? Yes. Pwede ka magka-lepto. It's very dangerous. Kaya nga, medyo na-concern ako. Sabi ko, sana na-providean sila ng tamang mga protective gears, no? Kasi isipin mo niya, ano ang laman ng mga basurang yan? Exactly. You don't even know if there is an infectious waste there. Yes. Sigurado po, For What if sure. may mga needles doon? Naku, Correct, oo. naku, iba Na yan. ma-infected. Blood, di ba? Diba? Tas There's malunok HIV mo. Hindi also, naman lahat nagtatapon ng maayos. Yes. Paano kung natusok-tusok pa sila? Hepatitis, HIV, di ba? So parang sabi ko, wow, this is not a small thing. This should be taken seriously by the government. Eto na. Parang ano na tayo dito. Sana po may ano sila. Advocacy. Magandang medical attention Yes, po. I'm Oh, medical Yes. attention Yes, talaga yes. sa And mga workers na to. Siguro naman, nabigyan sila ng prophylaxis, di ba? Yung Yes. parang Oh, doxycycline pwede. bago Yeah. I just hope so. Oo, Yes, and then I hope so. natingnan, nagpatingin sa doktor after. Oo, posible rin naman. Oo, na we hope no na talagang ganun nga. I'm sure naman naisip yan ng mga ating mga officials ano. So pag ganito pala, dapat preempt na natin, yung pinipredict na natin kung ano yung mga pangangailangan Opo. para in case na mangyari ulit. Okay. And Doc, balikan lang natin yung mga other common problems. Ano ba ang gamot? At paano mo malalaman na ito yung condition mo? For example, meron kang fungal infection Oo. like an Yeah. had ba yun? So, ano ang kaibahan niya sa ibang mga skin, irritation? Well, unang-una, napakakati nito, no? Tapos sudden to, hindi kagaya ng asthma of the skin o eczema na matagal, nagde-develop, no? So, tapos makikita mo yung border niya, very distinct and nakaalsa. And then, kagaya ng sinabi ko, pag yung mga in between the toes, doon nakakaroon ng maceration na tinatawag, no, na mamasa-masa, nasusugat, nagbabalakubak, nagkakaliskis, tapos may amoy. May amoy siya. Oo, Kasi so, pagka asthma yun. of the skin or Wala eczema, namang. wala eh. Oo, pero yung Eto sa paa, meron. pinag-uusapan natin. And then sa katawan naman, mga namumula siya, nakaalsa yung paligid at nangangaliskis, no? And then pwedeng from one part, lilipat sa kabila, kasi nakakahawa nga, no? So, yung iba naman, pwede rin naman sila ngayon tag-ulan. By the way, uso din ang pigsa. Ayun, No, yes. So yung pigsa. So yung pigsa, yan, natatransfer yan from one body to another, pwede ka rin makahawa. And sometimes yung iba, paulit-ulit ang nagpipigsa. So what we do is, nagkakahawa-hawa lang sa pamilya, lalagyan na natin ng mupirocin, yung antibiotic, dun sa dito sa may dulo ng ilong. Kasi they can be nasal carriers. Pwedeng may stuff na dun sa ilong nila na pag sinipon, yun, nagsispread, nagkakaroon lagi ng mga pigsa sa katawan. And generally, Doc, kapag ngayon pong tag-ulan, gaano po ka-importante na malinis ang ating environment para hindi tayo Mahawa. Hindi tayo mahawa, hindi tayo susceptible sa mga ganito Yes, klaseng ang number condition. one na kailangan nilang isipin is dapat pumapasok ang araw sa bahay. Hmm. Diba? And dapat magpa-araw pa rin sila kung may araw. Because vitamin D is a very good anti-inflammatory and an immune booster. So it will be good for your immune system to get exposed to the sun, no? At least 15 to 20 minutes a day. So, Okay. Kahit wag po yung totally. ibang, for example, may autoimmune na sinasabi bawal raw sa kanila yung sunlight or UV. Ay, Iba that's yung mga condition. lupus, no? Oo. Sa So, kanila sa kanila bawal hindi yun. pwede. Oo. So, that's why they take mga vitamin D supplements, no? To help boost the immune system. Kung nagra-rash sila, natitrigger yung kanyang lupus, no? Opo. But, yun nga is, Generally, Doc. tsaka sa loob dapat, tinitingnan nila, may mga areas ba dito na parang damp sa loob ng bahay, no? Kasi dun kasi mamamahay yung mga fungus na yan. That can cause. Oo, tapos yung mga sapatos nila, basa. Wag na muna nila ipasok, paarawan muna nila. No? Yes, oo. Kasi lalo yung mag-grow sa loob ng bahay. No? At linisin yung mga sapatos. Make sure na naaarawan, linisin. Yung socks nyo, wag nyo na ulitin.
Huwag niyo pahiram, hindi pwede. Kasi yung pawis, tapos yung... Pati towel, Baha minsan pa. hiraman sa towel eh, Yun di na ba? nga, So, oo. ingat-ingat na lang po kaysa sa magkasakit. But once again, Doc, yung gamot sa fungal infection, yung Makate, ganyan, Antifungal. antifungal. And ano Yes. hindi yung brand? Ano Oo, yung usually pangalan it's nun? clotrimazole, miconazole, yung mga ganon, no? Yung mga may zol-zol na yan. Okay. And then, pero kasi mahirap din magsabi na bumili lang kayo. Kasi baka mamaya hindi, Mali. lalong mai-irritate. Always remember, pag ang isima nilagyan mo ng antifungal, lalong mag-worsen. Pag ang fungus naman nilagyan mo ng steroid cream for eczema, lalong mag-worsen. Kaya Get me? dapat sure. Oo. Kaya sometimes, I see a lot of patients na pumunta sa doctor, pero possibly they're not dermatologists, they get prescribed with itong mga eczema na to with antifungal. And then they go to us na in-antifungal na or nag-self-medicate, lalong nag-worsen. And they thought it's fungal infection. And sometimes we get false positive results, a lot in the laboratory. Anong ibig sabihin? Ipapa-KOH test, yung skin, babalik sa amin, positive. Pero pag tinitingnan ko, di yan fungus. No? So iba tapos talaga pag lalagyan doktor. ng ano. So kailangan talaga pumunta kayo sa board certified dermatologist, pumunta po kayo sa mga may mga training institutions ng dermatology. Marami diyan sa mga government hospitals, mga totoong dermatologists po andyan. Ayan, nako Doc, nako maraming salamat. Big help kasi talagang nire-remind sa atin yan noon pa na pagka fungal infection, wag lalagyan ng gamot sa mga hydrocortisone. mga Yes, ganyan, or lalong steroid kakalat. cream. Alright, so Doc, last na yung suka. Oo. Nakita ko yun sa mga barabarangay dati. Ginagawa nila na binababad yung paa sa suka, akala ay magiging gamot sa alipunga. Ano ang No opinion problem niya? with that because Okay. ang suka is acetic acid is an antiseptic. So, pwede natin gamitin yon panglinis. Alright. Pero depende rin, Dok, siguro sa dami. Baka naman pure suka ba ang puti or may kasamang tubig or what? O baka naman may sili pa. Yun na yung mag-allergy. yata yun, no? Kailangan Mga tama sukang eh. puti lang, no? Or sometimes pure ba o may potassium permanganate minsan. It's an Okay. antibacterial din, no? Na nabibili rin yan over the counter. Ihahalo sa tubig, no? Tapos wag naman pure na suka. Idadilute yan. Siguro Oh. mga 1 teaspoon and then add mo sa water. Ayan, Na wag isang over. palanggana. Wag over. Kasi Oo. dati may nakita kong over, Mig, sa kako-cover ko dati ng mga ganyan. Ay, nabutas yung balat. Oo, sobra wag yung yun. concentration. Oo, Lalo sobra. kapag Kasi nasugat. acid pa rin yan eh. Oo, kaya ingat-ingat po. Iba pa rin yung magpatingin po tayo sa doctors, mga health centers, mga ospital po. Alright, nako maraming salamat, Doc Jean Marquez. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Migs. Salamat Thank po sa you, oras. Linya. Thank Ayan. you. Thank you for being our Dr. Serbisyo, si Doc Jean Marquez po ng Philippine Dermatological Society. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you. Okay, mamaya naman, partner, pag-uusapan natin ang, ano ba to? Tungkol sa kaperahan. Makakasama natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Tungkol po dito sa kanilang, literal, ang pangalan, Pera Technical Working Group. Alamin po kung ano ang benepisyo nito sa aming pagbabalik. Ito po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:47 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Uy, ngayong hapon, bago tayo magpaalam, nako, kailangan makinig kayo dahil tungkol po ito sa pera at kung paano po tayo makakabenepisyo sa mga retirement benefits na handog ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung narinig nyo na yung MP2 ng pag-ibig, meron parang ganyan ang BSP. Pakilala po natin ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Walang iba kundi si Miss Cheryl Ofracio, ang Deputy Director ng Pera Technical Working Group. Magandang umaga po sa inyo, Miss Cheryl.
Magandang umaga, Miss Nina, Sir Mix. Magandang umaga sa ating mga nanonood sa inyong programa. Nagpapasalamat kami sa inyo sa pag-imbita sa BSP para pag-usapan ang pera. So, napakahalaga Ayun. yung pera. Yehey. Acronym kasi yan. Baka Acronym sabi yan, nila. acronym. Oo. Ano ba ang ibig sabihin nito nga pera at ano ang benepisyo nito sa isang ordinaryong Pilipino? Okay. So, ang pera or personal equity and retirement account, hindi ito yung mga nasa wallet natin, syempre. Sana so, nga hindi yan. Sana, hindi sana. yan. Oo. So, ito Okay. yung voluntary savings program. Isinabatas ito under Republic Act number 9505 noong 2008 pa. So, matagal na ito, although officially na-launch siya noong 2016. No? So, ito ay isang paraan para yung mga kababayan natin ay magkaroon ng karagdagang ipon para sa pagre-retiro, no? So, it will supplement kung may marireceive ka sa SSS or GSIS, pangdagdag po ito. So, voluntary siya, meaning hindi po siya mandatory, hindi sa pilitan. So, ang pag-iipon po ay depende sa ating capacity ng pag-iipon. Opo, so paano mag-set up ng account? Pero bang age limit? Okay. Dapat ba pa-retirement na o pwedeng as early as an adult? Okay. Actually, ang kailangan lamang ikaw ay 18 years old pataas. Ayun. So, ang importante lang meron kang tax identification number. Kasi madami TIN siyang number. tax incentives, no? So, walang maximum age sa pag-i-invest. So, kahit nag-retire ka na, pwede ka pa rin mag-open ng pera. Pero mawi-withdraw mo lang kasi siya after 5 years. So, halimbawa, 60 ka na, you have to wait for 5 years bago mo siya makuha. Okay. Sana okay, buhay pa ako Umabot noon, pa. di ba? Grabe naman, syempre naman. Hindi. That's a Oo. practical question. Totoo yun. What if- Tama what naman, if, tama naman. Oo. Sa kasamaang palad, Oo, wala ka na. tama, Paano tama. yun? Ang pag ikaw po ay sa kasamaang palad, ang contributor ay namatay, yung naipon mong funds ay ibibigay sa inyong mga beneficiary. Pero ang maganda po sa pera, wala kasi siyang estate tax. Currently, ang estate tax is around 6%, no? Pero pag pera po, pag nilipat mo siya sa inyong mga beneficiary, wala po yan tax. Uy! So, isa yan sa mga tax benefits ng pera. Walang ibang retirement program na may ganyang incentive. So basically, ma'am, pwede po tayo mag-invest, sabihin X amount, tapos antayin mo lang. Antayin mo lang. mag-earn po siya ng interest. Parang time deposit. Parang gano'n. Opo, ang kaibahan lang nito sa time deposit, meron siyang age requirement. So you can withdraw it pag 55 years old ka na and nakapag-contribute ka na ng 5 years. So ang time deposit kasi 'di ba may maturity din siya. The same way, ito mas longer lang yung horizon kasi for retirement talaga siya. Oo. So, magkano ang minimum na maaaring ihulog dito po sa, kunyari, meron kang pera account? Okay, so wala tayong standard na minimum, no? So each administrator, yung nangangasiwa ng ating mga account, meron silang kanya-kanyang policy pagdating sa minimum. May ibang administrator na 500 pesos lang ang minimum. So kayang-kaya. And then meron din namang 1,000, merong 2,000. So depende. So ang mahalaga po sa ating mga kababayan na gustong mag-open, alamin po natin yung details ng mga pera administrators, tapos pipili po tayo kung ano yung nababagay sa ating kakayahan and ano yung kaya nating itustos habang tayo ay naghuhulog. So Oo, pwede so i-top how- up. Yeah. Sorry, pwede top up. Oo. Oh, pwede. Pero how do you open an account muna? Okay, so what you do is you go to a pera administrator. Saan po Currently, meron na tayong 6 Okay. na pera administrator. So we have Atram Trust Corporation, BDO Unibank, BPI. So meron din tayong Dragonfy, kung familiar tayo sa mga stockbrokers. Yes. Luna Securities, and forthcoming yung Salamea. So meron silang mga digital apps and mga platforms na kung saan pwede tayong mag-open. Yung iba naman, yung ating mga bangko, meron din sa kanilang mga branches. Pwede din tayong pumunta sa kanila para mag-open. Wait, so pero yung bangko meron rin silang sariling parang ganyan. Opo, Ba't i-offer nila to? I mean, Yung BDO and BPI, ang pera ay isa sa mga products na kanilang pwedeng i-offer. So, if you want to open a pera, you talk to their personnel, frontline personnel, and inform them na gusto ko pong mag-open ng pera under BDO or under BPI, paano po yung process. Ganyan. Ayun. Or sa mga digital apps naman, pupunta lang kayo sa apps ng halimbawa Dragonfly, ng Atram, or ng Luna, and then may process na po dyan kung paano ka mag-fill up ng mga information, ganyan. anong requirements?
Ang kailangan Like lang documents. po, okay, ang kailangan lang, as I mentioned kanina, TIN, so tax identification number. Hindi kailangan yung card kasi syempre, when we Opo. start working years back, baka nawala na yung mga cards natin. Yung original, Ang no? kailangan lang yung number and then one government ID. Just one is Oo, okay. and then other requirements will probably be set by the per administrator. Pero kayang-kaya naman po yan. Opo. So, Opo. give us an example ng computation after 5 years. Ganito na lang. So, halimbawa, kasi ngayon ang pera, meron siyang maximum limit annually na 200,000 for local employees, halimbawa, or self-employed dito. Sa mga overseas Filipinos, ang limit niya annually is 400,000. So, dinoble ito kasi karamihan sa ating mga overseas Filipinos walang SSS or GSIS kasi GSIS for government, no. For SSS, ang karamihan sa kanila is voluntary savings under SSS. So pera is a good way for them to have a supplement. So kaya mas malaki yung limit for overseas Filipinos. Pero dito sa atin halimbawa 200,000. Minaximize natin yung 200,000 for the year, no. And nag-contribute tayo for 30 years na lang. Kasi yun yung pwede kong i-calculate. Ang pwede mong makuha kasing funds after 30 years, kung tuloy-tuloy yung hulog mo, around 13 million. Parang ganun. Assuming na ang performance ng mga investments mo ay around 5% siguro. So, mga ganun. Pero kung sa non-pera mo kasi siya ilalagay, mga around 11. So, malaki yung difference. Kasi yung difference na yun would be the tax benefits na ino-offer ng pera. Kasi as I mentioned, walang tax ang performance ay ang income ng lahat ng investment outlets mo under pera. Okay, pero 30 years, medyo ang tagal po nun. Medyo Wala ba matagal yung 5 years lang? Lagyan Pero niyo kami minimum- ng sample ng 5 years. Minimum 5 years ang pwede mong i-pull Oo. out. Pwede mong i-pull out. So, ang kailangan mo lang, Kunyari. kung 200,000 per year, i-multiply mo siya ng 5 years, around 1 million. Opo. Wala pa dyan yung earnings. Okay. So, kung nag-assume ka, halimbawa, ang performance ng market ngayon is nasa 5%, halimbawa. That's around 50,000 siguro, if my calculation is correct. So, idadagdag mo lang siya. Pero nagko-compound kasi siya. Yes. Since hindi mo siya pwedeng i-withdraw in 5 years, yung kinita mo this year, isasama siya sa balance ng iyong pondo, and then i-reinvest siya. So, Okay. nagko-compound siya. So, mas mataas yun. Yes. Oo, yun. So, yan So, yung more or less, maximum. mga 1.5 siguro. Tsaka maganda kasi 1.5 minimum. million after 5 years dun sa maximum na 200,000 a year. 200,000. So, depende yun kung ano yung gusto mong makuha after 5 years, halimbawa, yun yung ipuput up mo. Pero hindi mo kailangan punuin yung 200,000. Di ba pwedeng 1,000? Pwedeng 1,000. 500? Yun lang yung kaya mo. And hindi rin siya kailangan tuloy-tuloy. Oo. Pwede din na kung may pera ako today, maghulog ako, and next month parang wala akong malagay, di okay lang. Then, next time na lang kung meron kang extra. Doon ka na lang. Importante, meron kayong gagawin. Yes. Diba? Oo, very important na very early on Yes. mag-invest na To tayo. set up for your savings and eventual retirement. So ulit ma'am, paano po, kumbaga siguro, saan sila pwedeng lumapit? Pwede ba Okay. ito online, Okay. etc.? Sige. So, kailangan lang nila pumunta sa mga pera administrators. Sa BSP website, meron kaming microsite dyan about pera. Lahat ng information about pera nandoon. Nandun din yung mga directories ng ating mga administrators. So, halimbawa, nakapila na sila ng administrator. Meron yan sa mga website or platforms ng mga administrator na pwede nilang i-click, and doon makikita nila yung process. Ayan, alam mo, tingin ko okay rin talaga to sa mga OFW na may extra at saka at least hindi nila magagastos sa mga kung ano-ano. Di ba? Kasi it's a disciplined saving talaga. Discipline. Yes, yes, yes. Oo, But kasi- hindi namin, gusto namin i-emphasize na hindi bawal kuhain. Pwede siyang i-withdraw, pero in very strict circumstances lang, like nagkasakit yung contributor or na-disabled siya or sa kasamaang palad na matay yung contributor, pwede niyang kuhain. Kasi halimbawa si contributor kasi sabi niya after 3 years, hindi niya na hinintay yung 5 years. Kinuha niya na. May penalties kasi siya. So, para unless din may madiscipline, reason. para madiscipline Okay. tayo na mag-put up for our retirement. And ang pera kasi hindi lang siya nagbibigay ng benefits sa mga contributors. Even employers, halimbawa yung employer nyo, mag-contribute para sa mga accounts nyo, mas malaki actually yung benefit na makukuha nila. Kasi lahat ng kinontribute ng employer nyo sa pera ng mga empleyado, they can use it as deduction sa kanilang income tax payable for the year. And hindi lang 100%, 150% ng kanilang contribution, pwede nilang gamitin na deduction.
Ayun, ang ganda. Okay, ma'am, naku, maraming salamat. Sana po ay mag-research po kayo kung 'di ba may gusto pa kayong malaman. Just go to the BSP Website. But as of now, it's very easy. You just need a TIN number. One government magkano. ID? One government ID. Minimum 500 pesos? Pwede. 500 Pwede. pesos. Oo, ayan. So, ayan po, isipin po natin. Naku, maraming salamat sa ating Deputy Director ng Pera Technical Working Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Ms. Cheryl Ofracio. Thank you po. Thank you po. Magandang araw. Magandang araw po. Alright, susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Uy, happy weekend sa lahat po ng ating mga kapamilya, kaserbisyo, ating mga kababayan. Mamaya po kasama ko si Jack Batallones, Arangkada Balita, 5:30 po yan dito po sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta and partner Migs. Yes! Eto na, Wow, game na. Tara game. Saturday, 4 p.m. ang launching po ng sports program muli sa DZMM. Ang Tara Game sa DZMM. Bukas po yan. Ako po ang inyong mga kasama. Aba, kita-kits po tayo bukas. Sinong guest mo? Secret? Nilalak in ko pa. Pero EJ Obiena, yan. Ay, nanalo Nakapanayam siya, gold. natin. Oo. Recently, Recently, diba? EJ, Wow, thank you for your congrats. interview. Alright. Ayan, Ayun. tomorrow, abangan natin Migs Bustos sa game na... Sorry Tara Game. Game na tayo sa Tara Game. Sa DZMM. Ayun. Thank you, Ate Nils. Happy weekend. Bye. Bye. Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.